Pinagpalang araw po sa bawat isa at welcome po muli dito sa ating Pauline Epistles. Ngayon po ay nasa pang-apat na tayo na sulat po ni Apostol Pablo at ito po yung pag-uusapan natin, yung sulat po ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia. Pero bago po tayo magsimula, tayo muna ay manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sapagkat binigyan niyo na naman po kami ng isang malayang pagkakataon upang pagtalakayan ang iyong mga salita. Ang mga salita mo na nasulat sa pamagitan po ng buhay ng aming Apostol Pablo, Panginoon. Salamat, Panginoon, sapagkat ito ay mayroon pa rin kapakinabangan kahit sa aming panahon. At ang mga sulat na ito, O Diyos, ang patuloy na nagpapaunawa sa amin ng pananampalataya po na aming tinanggap. Dalangin po namin, Banal na Espiritu Santo, nabigyan niyo po kami ng magandang direksyon, Panginoon. Isang direksyon na patungo sa kalooban mo, sa pagkaunawa ng iyong mga salita. Tunay na, O Diyos, ang iyong mga salita hindi namin mauunawaan kung hindi kami papatnubayan at sasamahan ng Banal na Espiritu Santo. Kaya humihiling po kami ngayon, aming Diyos, na gabayan niyo po kami, Panginoon. At ako po, O Diyos, na mangunguna sa pagtatalakayan, Panginoon, sa sulat na ito para sa mga taga-Galasa. Ngunit naniniwala kami na ito ay para sa lahat ng mananampalatayang Kristiyano at mapapakinabangan po ang katotohanan ng mga nilalaman ng sulat na ito hanggang sa iyong muling pagbabalik. Salamat po, aming Ama, sa iyong lahat ng karangalan at parangal, ang pagsamba, ang pagluwalhati at pasasalamat. Isang karangalan po palagi ang makapaglingkod sa inyo. Salamat po, O Diyos. Gabayan niyo po kami. Mangyaring palaging dakilang kalooban mo. At nawa, O Diyos, sa pagkakataon ng aming pagtatalakayan, kami, O Diyos, ay magkaroon ng pagkakaisa, pagmamahalan, at higit sa lahat, mahayag ang iyong dakilang biyaya sa buhay ng bawat isa. Salamat po aming Diyos. Ito po ang aming dalangin, Ama, sa kapangyarihan, pakikipisan, patnubay at pananahan ng banal na Espiritu Santo. Ang tagumpay po at ang kaligtasan na aming tinanggap ay patuloy naming ipinagpapasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Amen. At amen. Purihin po ang Diyos at salamat po sa Panginoon sapagkat kung babalikan po natin ang The Pauline Epistle na ito na pinag-aaralan natin, na meron pong apat pong bahagi at ngayon nga po ay sinimula natin at nasa huli na po tayong bahagi ng Soteriological Epistles. Ang Soteriological Epistles po ay binubuo ng Romans, ng 1st and 2nd Corinthians at ng Galatians. Ano po, mga sulat na ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya. At sa mga susunod po, ipag-uusapan naman natin yung Christological Epistles, Eschatological Epistles, at yun pong Pastoral Epistles. Purihin po ang Diyos sapagkat nandito na po tayo sa pag-aaral sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia. At ito pa rin po ang mahalaga na ating pong alalahanin sa ating pag-aaral na meron po tayong 10C framework na atin pong nagiging batayan sa atin pong pagtatalakayan at tinutulungan tayo ng Banal na Espiritu Santo sa pamagitan din ng framework na ito upang mas maunawaan po natin kung ano po yung nilalaman po ng atin pong pinagtatalakayan. Ano po? Kaya salamat po sa Diyos sapagkat binigyan po ng karunungan ng Panginoon si Dr. Roderick upang ang mga pagtatalakayan po natin ay magkaroon po ng kaayusan. Sa Diyos po ang lahat ng papuri. Ano po? So, 10C framework po, context, circumstances, core, chart, conviction, Christ, challenges, connections, conduct, and conclusion. Ayan po. At punta na po tayo dito sa context. Ang sulat po ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia ay kanya pong nasulat na kabilang po sa isa sa mga missionary journey niya. At ang sabi nga po ng mga nag-aral, ito po ay sa first missionary journey ni Apostle Paul na pabilang. Ano po? Si Martin Luther po ay kinikilala bilang isa sa mga pinaka naging bihasa sa exposition po ng Epistle of Paul to Galatian Church. Ano po? O
yung Book of Galatians po na atin pong mas naunawaan ngayon, na ang nilalaman po ng sulat na ito ni Apostol Pablo ay tumutukoy sa pananampalataya, sa dakilang biyaya ng Diyos, sa kapatawaran po ng kasalanan, at sa pagiging matuwid ng isang mananampalatayang Kristiyano. At kalooban din po ng Panginoon na maunawaan natin ito sa paraang naaayon. Ano po? Sapagkat sinulat din po ito ni Apostol Pablo dahil sa mga conflict na dinaanan po ng mga naunang mga mananampalataya. Kaya kung maalala po natin yung binanggit din po ni Apostol Pablo sa mga taga-Roma, ano po, sa Romans chapter 8 verse 28, everything works together for the good of those who love the Lord, those who are called according to His purpose. Na pinahintulutan po ng Diyos itong mga conflict na ito para sa panahon po natin ay magkaroon tayo ng kapakinabangan sa pananampalataya upang maunawaan po natin na hindi bago ang ating nararanasan. Ngunit, kalooban po ng Diyos na tayo ay matuto sa karanasan po ng mga naunang mananampalataya. At ito pong sulat ni Apostol Pablo ito, gaya po ng pag-aaral ni Martin Luther at ng iba pa, ay patuloy na humihimok sa atin para hindi natin sang-ayunan ang anumang mga katuruan na sumasalungat dito po sa katotohanan ng mabuting balita na inihayag po sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santong nagbibigay po ng kaliwanagan. Ano po? At pinauunawa po sa atin ng sulat po ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia na hindi po maaaring dagdagan o ibahin ang mabuting balita sapagkat anuman ang ginawa ng Panginoong Hesukristo para sa ating kaligtasan ay sapat na at kumpleto na, at ito'y tinapos niya sa krus ng Kalbaryo at binigyan niya ng kalubusan ng kaligtasan po natin sa kanya pong muling pagkabuhay. Kaya ang tanong, ano po ang ating magiging tugon sa kaligtasan po na ating tinanggap mula sa ating Panginoon? Ano po? So, ito pong sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia ay sinulat po sa mga mananampalatayang naroroon, at karamihan po sa kanila ay mga hintil. At doon naman sa mga early church po na natatag noong panahon ng mga unang Kristiyano ay magkahalo na talaga ang mga Hudyo at ang mga Hintil. May mga lugar lang talaga na mas marami ang mga Hintil sapagkat sila ay nakarinig ng mabuting balita na inihayag ng mga apostol at mga disipulo po ng ating Panginoong Hesukristo. Ang sulat po ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia ay nasulat niya dahil sa tinatawag pong theological crisis na dinaanan po ng mga taga-Galacia, ng mga Hintil o mga Griego na naroon sa kabilang po sa mga grupo ng mga mananampalataya sa lugar na yon. At mayroon pong mga Hudyo na niyakap ang pananampalatayang Kristiyano at ipinipilit nila na kailangang sumunod ng isang Hintil o ng mga Griego o anumang, dahil kapag hindi ka Hudyo, automatic ikaw ay Hintil. Ano po, kaya kapag binabanggit po sa New Testament yung Greeks, tumutukoy po yun hindi lang sa mga Griego po, kundi sa lahat ng mga hindi Hudyo. Ito po ay tinutukoy yung mga Hintil. At nais po ng mga Judaizers na ito, mga nagpapatupad ng utos ni Moises na gumaya rin ng mga Hintil, na sumunod din sa utos ni Moises at magpatuli ang mga lalaki na mga Hintil upang malubos yung kaligtasan na kanilang tinanggap sa Panginoong Hesus. So, yun ang kanilang katuruan. Pero binanggit nga natin kanina na ang ginawa ng Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo ay kumpleto na at ito ay sapat para sa ikaliligtas po natin. Ano po? Wala na tayong dapat bawasin, wala tayong dapat idagdag sapagkat ang ginawa ng Panginoong Hesukristo ay sapat na at ito ay tinanggap ng Diyos Ama. Ngunit ang kanilang itinuturo ay hindi tinatanggap ng Diyos Ama. Kaya kung mapapansin po natin, ito yung crisis na dinadaanan po ni Apostle Paul doon sa mga mananampalatayang taga-Galacia. Kaya pinadalhan niya ng sulat
ang mga ito. Binanggit nga rin dito sa Galatians na sulat kamay mismo ni Apostol Pablo ang kanyang ipinadala. Siya mismo ang nagsulat. Madalas kapag si Apostol Pablo ay sumusulat, siya ay nagdidikta lamang. Pero dito sa mga taga-Galacia, dahil nga sa kanilang dinadaanan, mas minabuti ni Apostol Pablo na siya mismo ang sumulat nito upang ipadala sa mga mananampalataya doon. So, mayroong mga tao, particularly yung mga Judaizers, na itinuturo nila na hindi sapat yung pananampalataya lang sa Panginoong Hesukristo. Kailangan ang mga hintil ay sumunod sa utos ni Moises, lalong-lalo na yung pagpapatuli o yung circumcision. Kaya ito pong mga bagay na ito ay napakalaking concern pagdating kay Apostle Paul, kasi hindi tayo pwedeng kumilala ng ibang Hesukristo o ng ibang mabuting balita maliban sa mabuting balitang inihayag ng ating Panginoon. At kung paano natin nakikilala ang Panginoong Hesukristo, yon ang paraan para maunawaan din po natin ang kaligtasan po na ating tinanggap. So ito pong issue na ito ay hindi lang basta minor teaching or minor doctrine. Inaatake po nito ang central, ang core ng gospel, yung sufficiency, yung completeness ng salvation through our Lord Jesus Christ. Ang sabi nga po sa Galatians chapter 1 verse 9, sabi dito sa English version, if anyone is preaching to you gospel contrary to the one you receive, let him be accursed. Sabi po sa 1 verse 9, ayan po, saksi ko, Romans po ang aking nabuksan. Amen. Sabi po sa Galatians chapter 1 verse 9, sinabi namin ito sa inyo at inuulit ko ngayon, parusahan nawa ng Diyos ang sino mang mangaral sa inyo ng magandang balita na naiiba kaysa aming tinanggap. Yung anathema, yung word po, yung Greek word na anathema, parusahan o i-excommunicate, yun yung ibig sabihin sapagkat napakabigat nito. Ito po ay katuroang naglalayo sa atin sa katotohanan ng salita ng Diyos. Sa makatuwid, katuroang nagliligaw. Sa halip na makarating tayo sa kalooban ng Diyos dahil sa mga ganitong klaseng kabigatan na itinuturo ng mga taong dinadagdagan o binabawasan ang sufficiency and completeness ng gospel, hindi po yun ang kalooban ng Panginoon. Alam niyo po, ito ay nangyayari din sa ating panahon. Pagka po dinagdagan natin yung faith in Christ, sapagkat naniniwala din tayo that salvation is by grace alone, through faith alone, in Christ alone. For the glory of God alone. At ang scripture po ang nagbibigay sa atin yan. Walang ibang authority na magpapaunawa sa atin ng mga bagay na ito kundi ang banal na kasulatan. At hindi naman ibig sabihin na pananampalataya lang at dakilang biyaya lang ay hindi na tayo sumusunod sa Panginoon. Sapagkat pinatunayan din at pinatotohanan ni James na ang pananampalatayang walang kalakip na paggawa o mabubuting gawa ay patay. Hindi ibig sabihin na kailangan natin gumawa ng mabuti o mag-effort tayo para sa salvation natin. Pero sapat ng ginawa ng Panginoong Hesukristo at ang lahat ng gagawin natin pagkatapos ng kaligtasan na ating naunawaan at tinanggap sa ating sarili sa pamamagitan ng Banal na Espiritu Santo, itong tumutulong sa ating magpaunawa, na gumawa tayo ng mabuti at mabuhay tayo para sa karangalan ng Panginoon. Meron po sa panahon natin nagtuturo ngayon, faith plus Judaism, faith plus law of Moses, faith plus tradition, faith plus religion. Di ba po? Faith plus lahat ng mga bagay na yan. Faith plus good works. So, yung faith plus good works pwedeng maging misunderstanding sa atin kasi isipin natin dapat ba faith lang talaga? Pero hindi po faith plus good works eh. Yung good works kasi ay fruit na yan ng ating salvation. Kasi nagkaroon tayo ng right response sa Panginoon dahil binago ng Diyos ang ating isip, ang ating puso, gaya ng binanggit sa Romans chapter 12 verse
1 hanggang 2, nagkakaroon na tayo ng kakayahan na gumawa ng mabuti ayon sa kalooban ng Diyos. Nung wala pa tayo sa kalooban ng Diyos, wala tayong kayang gawin, kundi ang pagiging makasariling iniisip nating mabuti o kaya naman ang paggawa ng masama ayon sa makasalanang pagkatao na meron tayo. So si Apostle Paul ang atin pong author at siya po ay kinikilala ng lahat ng Bible scholars sapagkat meron nga pong pattern si Apostle Paul kapag siya ay sumusulat, at ito rin yung pattern ng mga sulat na makikita natin kahit noong mga unang panahon sa mga sulat ng mga Greeks. Ano po? At si Apostle Paul, ginagamit niya ito. At alam naman natin yung background ni Apostle Paul. Aware tayo dyan sa scriptures, binanggit dyan na hindi si Apostle Paul nanggaling sa low class education or low kind of family. Ano po? Si Apostle Paul ay nag-aral sa paanan ni Gamaliel at talagang bihasa siya. Siya ay Pariseo at siya ay citizen ng Roma. Kaya alam natin yung intellect na meron siya at ginamit ng Diyos, inamplify ng Holy Spirit itong exposure niya sa ganitong klaseng intellectual capacity. Ano po? So, si Apostle Paul, binanggit sa Galatians chapter 1 verse 1 na siya nga ang sumulat at ito po ay mababasa natin sa banal na kasulatan at ito po yung tinatawag natin na internal evidence. Ano po? Ito po yung napakahalaga. Kapag kami mga ganitong internal evidence, madali. Pagdating sa mga Bible scholars, kahit sa atin na mga hindi naman sobrang mabigat ang pag-aaral, naintindihan natin kung sino yung sumulat. Ang sabi sa chapter 1 verse 1, mula kay Pablo, na hinirang na apostol hindi ng tao sa pamamagitan ng tao kundi ni Jesucristo at ng Diyos Ama at na muling bumuhay kay Jesus. Kung mapapansin po natin, binuksan agad ni Apostle Paul yung pagpapakilala niya pagdating sa authenticity ng kanyang apostleship. Hindi na siya nagpaligoy-ligoy pa at inauthenticate niya na siya ay lehitimong apostol na isinugo ng Panginoong Jesucristo. Siya ay nangaral sa mga Hudyo pero nakita niya ang kanyang pagkatawag na siya ay apostol na tinawag ng Panginoong Jesucristo at ipinadala sa mga hintil. Yan. Si Apostol Pablo, mapapansin po natin na napakadalas sa mga sulat niya, parang idinidepensa niya ang kanyang pagiging apostol at wala pong masama doon. Hindi po yung pagmamayabang, hindi po yung pagmamataas ng kanyang sarili, kundi ito ay pagpapakilala na siya ay nagmula sa pagkatawag ng ating pong Panginoong Jesucristo. Meron siyang tunay na encounter sa resurrected Christ at meron siyang tunay na commission na ang Panginoong Jesucristo ang nagpadala sa kanya. Bukod pa po, yung pag-send sa kanya ng mga apostol at ng ibang mga matatanda ng iglesia nung panahon po ng unang siglo ng mga Kristiyano. No po? So, napakahalaga po nito. In-affirm niya po na yung kanyang daladalang mensahe ay mensahe galing po sa Panginoon. So, bakit nga po ba sumulat si Apostol Pablo sa mga taga-Galasya? So, una po, para protektahan ang katotohanan ng mabuting balita. Sapagkat sa mga taga-Galasya ay mayroon pong nagtuturo ng ibang mabuting balita. Ngunit walang ibang mabuting balita kundi ang mabuting balita na inihayag ng atin pong Panginoong Jesucristo. Kahit po sa ating panahon, madami po ang nagpapakilala na sila ay nagtuturo ng mabuting balita na iba sa itinuro po ng mga apostol, ng mga disipulo at ng ating pong Panginoong Jesucristo. Mga magulang ko at kapatid, ano po, kahit sa panahon po natin may naririnig tayong prosperity gospel. Ano po, hindi po gospel ang prosperity. Ang prosperity po ay principle. Isang prinsipyo na nagmula sa banal na kasulatan at hindi ito masama sapagkat kapag ito'y ating ginawa, meron talaga tayong pag-unlad na matatanggap. Pero hindi po itinuro sa atin na kapag tayo naging mananampalatayang Kristiyano, magkakaroon tayo ng bahay, lupa,
sariling sasakyan na maganda, maayos na buhay na walang problema. Hindi po yun ang disenyo sa atin ng Panginoon. At hindi rin sinabi sa atin ng Panginoong Jesucristo nung na tayo ay pagka sumampalataya sa Kanya ay bumuhat ng maraming kabigatan. Kaya nga po sinasabi ng Panginoong Jesucristo na kung sino mang nabibigatan, ano po, nagkakaroon ng malubhang kabigatan ay lumapit sa Kanya at makakatagpo po ng kapahingahan. Sapagkat ang Panginoong Jesucristo ay tubig na nagbibigay buhay, ano po, siya ang tinapay ng buhay, siya ang buhay at muling pagkabuhay, ang Panginoong Jesucristo ang katotohanan, ang daan at ang buhay, at napakaraming mga bagay pa ano po na ipinakilala ng Panginoon ng kanyang sarili sa pamamagitan po ng mabuting balitang ito, at hindi kalooban ng Diyos na magkaroon tayo ng kabigatan sa pananampalatayang ito sapagkat binuhat na ng Panginoong Jesucristo ang lahat ng kabigatan nang dinala niya ang ating mga kasalanan sa krus ng Kalbaryo. Ngunit itong mga taong ito, yung mga nagpapakilalang Judaizers, ano po, nagdadagdag sila ng kabigatan sa mga tao na nais sumampalataya sa Panginoon. At sa halip na makasunod sila ng husto sa Panginoong Jesucristo, ay nahihirapan silang sundin ang mga bagay na yon. Masama bang sumunod sa batas? Hindi po masamang sumunod sa batas. Masama bang magpatuli? Hindi rin masamang magpatuli. Ngunit iba ang intensyon ng mga taong ito, sapagkat nais nilang ituro ito at gawin ng mga hintil para ipamukha sa mga tao sa paligid na kahit ang mga Kristiyanong ito ay sumusunod sa kalakaran o sa paniniwala o sa pagiging matuwid ayon sa pamantayan ng relihiyong Hudaismo. Napakalinaw po ng sinabi po ni Apostol Pablo sa chapter 6, sa chapter 1 verse 6. Nagtataka ako kung bakit ang dali ninyong tumalikod sa Diyos na tumawag sa inyo sa pamamagitan ng kagandahang loob ni Kristo at kayo bumaling agad sa ibang magandang balita. At ito po sinabi ni Apostol Pablo, ang totoo, wala namang ibang magandang balita. Kaya nga lamang, may mga nanggugulo sa inyo at nagsisikap na baguhin ang magandang balita ni Kristo. Subalit kahit kami o ang isang anghel mula sa langit ang mangaral sa inyo ng magandang balita na iba sa pinangaral namin sa inyo, parusahan nawa siya ng Diyos. Sinabi namin ito sa inyo at iniulit ko ngayon, parusahan nawa ng Diyos ang sino mang mangaral sa inyo ng magandang balita na naiba sa tinanggap ninyo. Napakalinaw po ng binanggit ni Apostol Pablo na kailangan pong protektahan hindi lamang yung mabuting balitang ipinangangaral, kundi ang bawat mananampalatayang tumatanggap ng mabuting balita. Mga magulang ko at kapatid, ano po, dito sa ating pagtatalakayan, sa sulat na ito ni Apostol Pablo, ipinaunawa sa atin ng Diyos kung ano yung pagkatawag niya sa atin. Hindi tayo tinawag na mga lingkod ng Diyos o hindi tayo tinawag na basta lamang mananampalataya para makipag-argumento sa ating paniniwala, kundi ang pagkatawag sa atin ng Panginoon ay alagaan, pakainin, mahalin ang lahat ng tupa na ipinagkakatiwala sa atin ng tunay nating pastol, walang iba, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Pangalawa po, sumulat po si Apostol Pablo sa mga taga-Galacia para depensahan din yung apostolic authority na meron siya. At ito naman ay normal sa kanyang mga sulat sapagkat hindi lamang po yung mga Romano ang umuusig sa kanya, kundi o yung mga religious leaders ng Judaism, pero kahit po yung mga Jews na Christians, ano po, Jewish Christians, ay umuusig din sa kanya at kinu-question yung authenticity ng kanyang apostolic authority. Kaya po, palaging sinasabi ni Apostol Pablo na credible siya, reliable, at yung kanyang calling ay mula sa Panginoon. At syempre po, yung perseverance of Christian freedom. Yung pagpapatuloy sa kalayaan po na ating tinanggap. Yan po ay theme ni Apostol Pablo sa halos lahat ng kanyang mga sulat na tayo ay pinalaya na sa pagkaalipin, bakit bumabalik tayo ulit doon. Ano po?
Kaya nga binanggit din po doon sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, ano po, na for whoever is in Christ, he is a new creation. The old has gone and the new has come. Dahil ng mabuting balita na tinanggap natin, tayo po ay binibigyan ng Panginoon ng bagong buhay dahil sa bagong pag-asa po na ito. Ano po? Kaya si Apostol Pablo, ito po yung kanyang patuloy na ini-emphasize sa mga taga-Galacia. Na bakit sila tumatalikod sa mabuting balitang kanilang tinanggap para lamang sumunod sa ibang mabuting balita na hindi naman talaga tunay na mabuting balitang inihayag sa kanila. Napakadali nilang mabola. Ang sabi nga po ng akin pong ninong, na teacher din po sa isang Bible school kung saan din po ako involved, si Ninong Danny. So, sobrang dami ng katuruan po na sumasalungat sa mabuting balita. Paano natin maiingatan ang iglesia na ipinagkatiwala sa atin ng Diyos? Ang sabi po niya, palakasin sa loob ng iglesia ang pagtuturo ng tama. Hindi po natin kailangang ungkatin kung ano yung maraming maling katuruan. Sapagkat kung tayo ay magfo-focus sa kanilang maling katuruan, baka makalimutan nating ituro ang tamang katuruan na nais ng Panginoon. Pero, hindi rin tayo dapat maging ignorante kung paanong minamanipulate ng ibang mga tao ang katotohanan ng salita ng Diyos. Ano po, may iba na hindi dinadagdagan ang mabuting balita o ang dakilang biyaya ng Diyos. Merong iba na binabawasan ang intensity nito, ang quality nito. Sinasabi nila na pwede kang mabuhay sa biyaya at pinatawad ka na ng Diyos sa nakaraan mo, na kasalanan, sa kasalukuyang kasalanan, at maging yung mga kasalanan gagawin mo palang pinatawad ka na ng Diyos. Napakamali po ng ganitong klaseng katuruan sapagkat naglalagay po ito sa mindset ng isang tao na pwede akong gumawa ng kasalanan kahit kailan ko gusto, willfully, ano po, at pinatawad na ako ng Diyos. Napakamali po. Though wala naman talagang perpektong tao. Sino ba sa atin ang hindi nakapag-isip o nakapagsalita ng hindi kalooban ng Diyos sa isang araw? Pero yung isipin natin na pinatawad na tayo ng Diyos in our future sins, mali po yun. Hindi yun ang mabuting balita. Sapagkat nag-i-invite po yun ng hindi lang pagiging carnal Christian, kundi ng pagiging ng yung genuinity ng salvation. Talagang mavo-void po ito. Sapagkat hindi yun ang kalooban po ng ating Panginoon. Ang kalooban ng Diyos yung dependency natin sa Kanya. Gaya nga po ng pinag-aralan natin sa 2 Corinthians, yung weakness ni Paul, hindi inalis ng Diyos para makita niya na sa kabila ng kahinaan niya, malakas ang Panginoon. Sa kabila ng pagsubok, may tagumpay na ibinibigay ang Diyos. Ayon po sa ating textbook, ang Galatians daw po ay tinawag na Magna Carta of Christian Liberty. Yan. Sapagkat mababasa po natin sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia na itong mga taong ito ay binabalik ng ibang katuruan sa pagkaalipin. Nagdi-disguise as form of Christianity, pero ang totoo, hindi yun Christianity. Apart from Christ, there is no Christianity. Kahit padagdagan yan o bawasan, hindi yan Christianity. Dahil ang Christianity ay hindi lang basta relihiyon. Ito ay relationship, right relationship natin sa Panginoon. Though sa Antioch, unang tinawag ang mga Kristiyano at ang paraan ng pagtawag sa mga Christians ay sarcasm, pero ito ay naging identity ng lahat ng sumasampalataya sa ating Panginoon. So, kinukoy po ni Apostol Pablo dito kung paano magkakaroon ng maayos na relasyon ang tao sa Diyos. Walang iba kundi sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo at lalong hindi sa pamamagitan ng gawa ng anumang uri ng effort ng tao, kabilang doon yung pagsunod sa Mosaic Law. At walang ibang pwedeng gawin ng isang tao kundi ang sumampalataya sa ating pong Panginoong Hesukristo. Mapapansin po ninyo, meron ditong dalawang date of writing. So, ang isa is an early date, AD 48 to 49. At ang isa naman po ay later date, AD 53 to 55. Kaya po nagkaroon ng ganyang klaseng distinction sapagkat nagkaroon po ng
kaunting hindi naman pagkakaunawaan lamang ano po, kundi pagkakaroon ng discussion patungkol po dito sa lugar kung saan ba talaga ang Galatians na tinutukoy. So, bago po ang lahat, bago tayo pumunta doon, ipinakita nga rin po dito sa sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia that justification is by grace alone, through faith alone, in Christ alone, apart from the works of the law, and this claims not merely doctrinal, but existential, shaping the identity, life, and mission of the Christian community. So, dito po sa kaunting discussion, pagdating sa dates na ito, ay ito naman ay sa pagtukoy lamang kung ano ba talaga ang Galatians na tinutukoy dito. Ito ba ay North Galatian o South Galatian? At ito po ay mga theory lamang. Actually, hindi naman po ito makakaapekto sa ating kaligtasan, pero for the sake ng atin po itong pag-aralan ay pwede po natin itong talakayin ng mabilis. Ano po? At pwede po ninyong dagdagan ng konting pag-push sa inyong sarili kung gusto niyo pong mas aralin pa ito, pwede niyo po itong i-research. At may mga provided naman po si Doc Roderick na mga libro na kasama po ng atin pong textbook kapag ka po inyo po itong binili as enrolled students dito po sa MBS. So, noong 19th century po, yung biblical scholarship po ay nagkaroon talaga ng emergence at may binanggit po sa Acts chapter 18 verse 12 to 17 na isang key person ng pangalan po ay Gallio. Siya po yung isang tao na mayroong authority nung time na yon para parusahan sana sila Apostle Paul, pero hindi niya ginawa po yon. At nakita niya na hindi naman kailangang pagtuunan ng pansin yun. Kaya malaking biyaya na rin po ng Panginoon yun. Ano? So, sinasabi na bago daw po si Paul mag-appear doon kay Gallio, si Gallio nung dumating siya sa Corinth nung AD 51. So, meron pong mga nag-adhere sa North Galatian theory na isa po dito si J.B. Lightfoot na ina-identify po ang North Galatian theory sa Galatians chapter 2 verse 1 to 10 at ito po ay nagkakaroon ng reference dun sa Acts chapter 15. Yan, kung mababasa niyo po yung Acts chapter 15, makikita niyo po dito na nandun din po yung isa sa mga issue na dinidil dito sa Galatia. Ano po? At isa naman po ay yung South Galatian theory. Ano po? Yung South Galatian theory naman po ay isang argument po na pinapakita na mas unang nasulat po ang sulat po ni Apostol Pablo sa Galatia, kaya yung early date po ay diniderive from the South Galatian theory at yung later date po ay diniderive po from the North Galatian theory. So, ito pong argument po na ito, yung South Galatian theory, it has widespread since the end of last century. So, ang isa po sa mga nag-adhere dito po sa South Galatian theory ay na isang kilala po natin na Bible scholar ay si F.F. Bruce. At nabanggit niya po ito sa libro niya Spreading the Flame. Ano po? So, nabanggit din po dito sa South Galatian theory na yung mga taga-Britain po na supporters po ng theory na ito ay kinoconnect po ang South Galatian theory dito po sa Galatians chapter 2 verse 1 to 10 na nakakonect po dun sa Acts chapter 11 verse 30. Ayan po. So, ito pong mga bagay na ito ay kabilang po sa pag-aaral po ng mga eksperto at pinaglalayon lamang na makita kung paanong magkakaroon ng connectivity yung events chronologically doon po sa New Testament. Sapagkat pag binasa po natin ang Book of Acts, makikita po natin na lahat halos ng sulat ni Apostle Paul ay maiko-connecta po natin sa loob ng Book of Acts. So,
So, nakakatuwa po yung ginawa ni Luke. Siya lang ang Gentile writer ng Bible po, as far as I know. Ano po? Lalo na sa argumentatively, pero lalo na sa Gospels. Siya lang talaga kasi si Matthew, si Mark, saka po si John ay mga Jews po sila, at si Luke lamang ang Gentile physician, binanggit po doon. Sinulat ni Luke ang Book of Luke, sinulat niya rin ang Book of Acts, at si Dr. Luke ay madalas na naging kasama din po ni Apostle Paul, nababanggit din ni Apostle Paul sa kanyang mga sulat. Kaya kung makikita po natin yung missionary journey ni Apostle Paul at yung kanyang mga epistles, ay meron pong harmony dito po sa mga sulat po na ito. At sa mga historical accounts po na ito. Sapagkat hinilala din po si Dr. Luke as a historian. Ano po? Hindi lang siya nagsulat ng isang biographical account, pero nagsulat talaga siya ng history nung nangyari po sa panahon na yun. At pwede ma-verify yung nasulat niya sa Luke and Acts sa mga outside sources, hindi lang sa loob ng Bible. So, sa Galatian theory, sa North Galatian theory po, binabanggit po na ang North Galatian po, ito po yung mga ethnic Galatian. Yan. At yun nga lang po, may mga challenges sa North Galatian theory, kaya po na medyo mahirap daw po ilinya sa missionary journey and chronology ng missionary journey ni Apostle Paul, yung North Galatian theory. At marami po na mas tinatanggap po sa scholarship ang South Galatian theory, at kabilang nga po doon si F.F. Bruce. Ano po na ito pong pagbisita ni Apostle Paul sa Galatia ay nangyari po ng first missionary journey niya. Kasama po sa pagbisita niya doon sa Pisidian Antioch, sa Iconium, sa Lystra, at sa Derbe. Yan. At mas tinatanggap po yun ng marami. So, kaya kung kayo po ay tatanggapin nyo rin yung South Galatian theory, though hindi naman talaga siya affected sa ating salvation, magkakaroon po ng pagpili dyan sa date of writing na yan, at mas magiging bias po kayo sa early date, sapagkat yung South Galatian nga po ay much earlier yung kanyang anticipation or assumption sa kanyang pagkasulat, ano po, kaysa po doon sa North Galatian theory. So, yun po ang isang bagay po na makikita po natin na emphasis pagdating po dito sa writing po na ito. So, sinulat nga po ito ni Apostle Paul dahil nga po dun sa mga Judaizers na nais po i-Judaize yung mga Christians. Ano po, gusto nilang pagsamahin yung Judaism and Christianity. At ang teachings po nila, hindi lang basta sumunod ka sa Mosaic Law, hindi lang basta mag-observe ka ng Sabbath, kundi magpatuli talaga yung mga lalaki. So, malaking factor po yon. Ano po? Sa atin, ang pagpapatuli bilang mga Pilipino, tanda ng pagkabinata. Pero sa mga Israelita, ang pagpapatuli ay tanda ng covenant po ng Diyos kay Abraham at pagsunod sa kabuuan ng Mosaic Law, 'di ba? Kung maalala po natin si Jesus, tinanong niya yung isang lalaking mayaman kung nagagawa niya daw ba ang lahat na nakasulat sa command ni Moses. At itong lalaking totoong-tuwa na mayaman na sinasabi niyang nagagawa niya yung lahat. Pero sinabi ng Panginoong Jesucristo na ibenta niya yung lahat ng kayamanan niya at ibigay sa mga dukha, nalungkot siya kasi sobrang yaman niya at hindi niya kayang i-let go yun. So, nakita po natin na yung faith kay Jesus talagang iba. Kasi faith involves submission and obedience. Hindi lang obedience sa law dahil ayaw mong maparusahan, kundi obedience and submission sa lordship ng Panginoong Jesucristo. Ano po? So, pati yung submission to Jewish ceremonial practices ay tinuturo po ng mga Judaizers po na ito. At nakita naman po natin na sa Galatia,
talagang culturally diverse sila doon. May Greek influence sila, meron silang Roman political structure at yung Jewish diaspora community ay na-involve sa kanila nung panahon po na yun. Kasi after ni Stephen na siya ay pagbabatuhin, ay nangalat nga po ang mga Jewish Christians nung panahon na yon at naniniwala tayo may malaking factor yung nangyaring yon sa pagpapalaganap din po ng mabuting balita. So, kahit po hindi pa sila nagkakaroon ng ganitong idea ng na yung mga Judaizers ay hindi pa nag-introduce sa kanila ng parang Judaism plus Christianity. Ano po? Pero yung kanilang religion nung time na yon is law-centered na rin. Pero pinapakita po ni Apostle Paul na yung grace ng Panginoong Kristo ito ang center po ng gospel. Kaya yun po yung mga dahilan kung bakit sumulat si Apostle Paul. So, kahit po sa churches natin ngayon, meron pong malaking kapakinabangan ang sulat po ni Apostle Paul sa mga taga-Galatians. Sapagkat ang issue po na ito ay hindi naiiba sa kinakaharap po natin ngayon. At pwede rin nating i-evaluate ang sarili natin. Tayo ba'y kabilang sa local church na nagpo-put up ng burden para lang sabihin ikaw ay sumasampalataya sa Panginoon? O yung burden na yon na pwede nating atangin o ating batahin, ano po, ay naibigay na natin lahat sa Panginoong Kristo. Hindi man ibig sabihin tayo ay magaan na talaga ang buhay. Pero makikita natin na ang pagsunod natin sa Panginoong Hesus, alang-alang sa kalooban niya. At yung mga hirap na nararanasan natin, alang-alang sa pagsunod natin sa Panginoon. Kahit yung ginhawa na nararanasan natin, alang-alang pa rin sa pagsunod natin sa Panginoon. So, dito po sa sulat din ni Apostol Pablo, sabi po sa ating textbook, Paul writes Galatians to defend the true gospel of justification by faith and to warn believers against returning to law-based religion. Yan. So, ang halaga po niyan, kasi pinakita po ni Apostle Paul na nagsimula na kayo, di ba? Nagsimula na kayo ng tama, bakit tumigil pa kayo doon? Isang ang bagay na akin pong nababanggit din sa mga tao po nakakausap ko pagdating sa mga bagay na to, na merong mga tao nagsimula sa tama, natapos sa tama. Meron din namang mga tao na nagsimula sa tama, natapos sa mali. Meron din namang mga tao na nagsimula sa mali, natapos sa mali. Meron namang mga tao na nagsimula sa mali, itinigil ang mali, nagsimula sa tama, sa tulong ng Panginoon, nagpatuloy sa tama at natapos sa tama. Yun po ang kalooban sa atin ng Diyos. Na hindi naman tayo pinanganak na sumasampalataya agad sa Panginoon. Aminin natin, kahit po tayo ay pinanganak sa tinatawag na Christian family, perfect na ba ang ating buhay? Nagkaroon lang tayo ng pananampalataya at kaligtasan sa Panginoon nung tayo ay lubos na nakakilala sa Panginoong Hesus sa tulong ng banal na Espiritu Santo. Ano po? Yung regeneration ang nagbago sa ating puso at isipan at nagdulot sa atin ng pananampalatayang nagliligtas. Ano po? So, ito pong sulat ni Apostol Pablo ay meron pong sense of urgency sapagkat dinadamage po nito yung authenticity ng gospel na nagdudulot ng kaligtasan. Yung theme na yan ay binanggit po ni Apostle Paul nung sumulat siya sa mga taga-Roma. Ano po? Yung mga bagay po na ito ay binanggit din po ni Apostol Pablo nang siya ay sumulat sa mga taga-Roma. At ang sabi nga ni Apostol Pablo, hindi ko kinakahiya ang magandang balita sapagkat itong kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, unay sa mga Hudyo at gayon din sa mga Griego. Sapagkat sa magandang balita ay pinapakita kung paanong itinutuwid ng Diyos ang kaugnayan ng tao sa Kanya at ito'y sa pamamagitan ng pananampalataya buhat sa simula hanggang sa wakas. Tulad ng sinasabi sa kasulatan, ang tinuturing ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Kung maalala po natin sa topic natin dito sa Romans na hindi pa po nararating ni Apostol Pablo ang lugar ng mga mananampalataya sa Roma
At maaari po na naging reference niya ang lahat ng experience niya na ito para sabihin po ang mga bagay na ito sa mga mananampalataya kahit na sa mga taga-Korinto niya ito, sa lugar ng Korinto niya ito sinulat para sa mga taga-Roma. Pero isang katiyakan na mayroon pong mga tao na nag-iiba ng mensahe ng mabuting balita. At kung iba ang mensahe, paano makakarating tayo sa tunay na kaligtasan ng Panginoon? Hindi pwede na magkaroon ng sangang daan, ang daan patungo sa kaligtasan. Sapagkat ang sabi ng Panginoong Kristo, siya lamang ang tanging daan. Siya ang katotohanan at ang buhay. Ano po? Jesus is the only way. Ano po? The absolute truth and the eternal life. Ano po? Yun ang nais ni Apostol Pablo na pag-ingatan sa mga taga-Galasya. At gayon din sa ating panahon, bilang mga mananampalatayang Kristiyano, nadadala pa ba ang katotohanan ng mabuting balita sa pulpito ng ating mga simbahan? Sa lansangan kung saan ipinahahayag ang mabuting balita, sa bawat tahanan kung saan nagtitipon alang-alang sa pangalan ng Panginoong Hesus? O ang ating pong binabanggit ay mga bagay na nais lang marinig ng mga tao? Ito po yung core ng gospel. Dinidepensahan ni Apostol Pablo ang mabuting balita sapagkat ito ang nais ng Diyos na magkaroon tayo ng pagtayo sa katotohanan. Hindi maghanap ng kadebate, hindi maghanap ng kaaway, kundi ang pagdepensa, ano po, ay pagpapakita na meron pong integridad ang atin pong tinatayuan. Hindi lang ito basta ipinaglalaban. Sapagkat ang mabuting balita ay hindi inihayag mula sa anumang effort ng tao, sa tradisyon ng tao, kundi ito ay inihayag sa pamamagitan po ng Panginoong Kristong nagpakilala ng kanyang sarili sa atin. Sabi nga ni Apostol Pablo sa mga taga-Galacia, sa chapter 1 verse 11, mga kapatid, nais kong malaman ninyo na ang magandang balitang ipinangangaral ko ay hindi katha ng tao, hindi ko ito tinanggap mula sa tao, hindi rin itinuturo sa akin ng sino mang tao. Si Jesucristo mismo ang naghayag nito sa akin. Ito yung authenticity ng gospel na dala-dala po ni Apostol Pablo. At ito po'y punong-puno ng katotohanan. Sapagkat ang banal na Espiritu Santo at mismo ang Panginoong Jesucristo ang nagpakita kay Apostol Pablo. Nakita po natin at nasubaybayan ang kanyang patotoo na nung nakita niya ang kagilagilalas na liwanag, nabulag ang kanyang pisikal na mata, ngunit nagbukas ang kanyang espiritual na pagkakita. Na-encounter niya ang ating Panginoong Hesus. At ang mabuting balita ay nagtuturo po sa atin that salvation is by grace of God. Justification is by faith through Jesus Christ. And freedom from the law means the imputed righteousness of Jesus Christ to the believers. So kapag ka nagdagdag tayo ng kahit anong pwede nating idagdag, kahit pa yung Mosaic law, dinidistort and dinidestroy natin yung essence ng gospel. Ano po? Parang katulad lamang ng ginagawa nating kapag Semana Santa, yung tradisyon ng mga Pilipino, nagpepenitensya, ano po, nagpapapako sa krus, o kung ano mga ginagawa na iniisip na itong paraan na ito mapiplease ko si Lord, pero nakakalungkot kasi itong lahat ng to dinaanan na ni Jesus. Para nga hindi natin daanan tapos gagawin natin. Anong gusto nating sabihin sa kanya, hindi sapat yung ginawa niya. Kahit pa yung pagsunod sa batas, sa Mosaic law, kasi sa mga Hudyo, ito'y pamantayan ng kanilang pagiging matuwid. Pero sino ang makakasunod sa bawat batas? Ang sabi nga po sa pag-aaral at ito naman po ay ang makakapagpatunay nito ay yung talagang naging eksperto, pero ang sabi po nila, ang law daw po ng Torah ay meron daw pong 613 laws. Pero para tayo po ay hindi magkamali, ano po, around 600 plus. Yan, pwede nating sabihin ganun. Pero madami pa rin kahit hindi natin banggitin yung exact number kung 613 yun kasi may trivia behind dun sa number na yon. Ano po? Na yung 613 daw po, kapag tiningnan po natin yon, yan, yung 613 kapag tiningnan daw po natin, yun daw po 248 na positive commandments at 365
na negative commandments. Yung positive, you shall, gawin mo to, gawin mo to. Yung negative commandments, you shall not, 365 po yun. Sabi po ng iba, at hindi naman po ito makaka-apekto sa kaligtasan natin, pero pwede maging trivial, ano po, na pwede rin daw po ito maging symbolical. Yung 248 daw po ay tumutukoy sa parts ng human body. Yan. At di naman natin alam kung ilan talaga yung parts ng human body, ano. Pero ang sabi nila, 248 daw po na mayroong body parts ang isang tao. So hindi lang yan external part, ano po, kundi yan din yung ating internal parts, ano po. So hindi naman tumutukoy diyan kung ilang bilang yung DNA molecules na meron tayo, pero yung certain types na meron daw ang isang tao. So 248 daw po 'yon. Ang sinisimbolize daw po noon ay obedience involves the whole person. Kapag sumunod ka daw sa Diyos, dapat buong pagkatao mo. At pagka pinag-plus po natin yung 248 plus 365, ano po? So alam naman natin, ang 365 ay yun po yung bilang ng mga araw sa loob ng isang taon. So ang sinisimbolo naman daw po nito that obedience is continual. Kapag sumunod ka daw sa Diyos, ito'y tuloy-tuloy. Pero regardless kung totoo man yun o hindi, wala pong makakasunod perfectly sa ganung karaming batas. Kasi kapag kahit yung 10 commandments, ito po'y parang kadena, na kapag hindi mo nasunod ang isa, ito'y mapapatid, damay na po ito lahat. So sino ang makakasunod perfectly? Sa 10 nga mahirap, sa 600 plus pa kaya. Ganyang kabigat ang ipinapataw ng mga taong nagpipilit na sundin nyo itong mga batas na ito. Ano po? So, dinidepensa ni Apostol Pablo yung kanyang apostolic ministry, yung Christian freedom, pinaprotektahan ni Apostle Paul, lagi niyang pinapaalala sa sulat niya, hindi lang dito sa Galatians. Mababasa natin ito yung theme ni Apostle Paul, that we are justified by faith, we are adopted as sons of God, we are led by the Holy Spirit, hindi lang led, indwelt, ano po, and empowered tayo. Yan, madadaanan din po natin na yung Galatians chapter 5, ano po, verse 22 to 23 ay bunga ng Espiritu Santo ay dapat makita sa isang mananampalataya. Yan po yung theme ng aming church organization ngayon, Philippine Assemblies of God. Ano po? Sa ilalim ng pamamahala po ng aming mahal na Bishop Renato Ongtangco. Kaya nakita po natin na ito'y bunga ng isang buhay na talaga nakasurrender sa Panginoong Hesus. Kasi kapag na-distort ang gospel, madidistort na rin ang ating lifestyle. Yung pong paulit-ulit nating binabanggit na terminology, yung orthodoxy, ito po yung right teaching, naglilid po yan sa orthopraxy, right living, at orthokoinonia, right fellowship. Kasi kung ito pong mga bagay na to, sa right teaching pa lang, sala na tayo, paano tayo magkakaroon ng right living? Kung sa right living sumala tayo, paano tayo magkakaroon ng right fellowship? At hindi tayo magkakaroon ng mga bagay na to, ng harmony ng mga bagay na ito, kung wala sa atin ang pag-ibig ng Panginoon. Ano po? So, yung pagiging legalistic, ito yung nire-reject ni Apostle Paul kasi diyan na nga tayo pinalaya tapos babalik pa tayo. Sabi ni Apostle Paul sa Galatians chapter 2 verse 16, gayunman, alam naming ang tao ay pinapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo at hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Kaya't kami ay sumasampalataya kay Kristo Jesus upang mapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya sa Kanya at hindi sa pamamagitan ng kautusan, sapagkat walang taong pinapawalang sala sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Kung ito po ang nagbibigay ng tunay na kaligtasan, dapat si Apostol Pablo hindi na lang po naging Kristiyano. Kasi Pariseo na nga siya pagdating sa Judaism yan. Mataas na yun. Ano po? Inusig niya nga ang iglesia alang-alang sa pananampalataya niya dun sa relihiyon na yun. Pero nakita niya na yung pananampalataya yun hindi nagdudulot ng kaligtasan. Ang nagdudulot lang ng kaligtasan ay pananampalataya sa Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng dakilang biyaya na ibinigay ng Diyos. Kaya nga po sa Galatians chapter 2 verse 21, binanggit po, pinagdiinan ni Apostol Pablo, hindi ko tinatanggihan ang kagandahang loob ng Diyos. Kung ang tao'y mapawalang sala sa pamamagitan ng kautusan, walang kabuluhan ng pagkamatay
Kristo. Nakita po natin, kung may mga bagay pa na pwedeng gawin ng isang tao para maligtas, bakit pa namatay si Jesus sa krus? Bakit pa siya nagkatawang tao kung pwede lang namang maligtas sa ibang paraan? Ito po yung kalooban ng Diyos na maunawaan natin ang mabuting balita na nagdudulot ng kaligtasan sa bawat tao ay sa pamamagitan ng tunay na pagkilala sa Panginoong Hesus. Paano tayo sasampalataya sa Kanya kung hindi naman natin siya kilala? Paano natin siya makikilala kung ayaw naman nating pakinggan ng mga katuruan na ibinibigay sa atin ng Diyos sa pamamagitan po ng paghayag ng Panginoong Kristo sa atin? Sa pamamagitan ng mga nasulat sa Biblia ang atin pong tinanggap. At mga kapatid, kung tatanungin po ninyo ang bawat isa, ito po yung binigay sa atin ng Panginoon. Mayroon pong mga lalabas dyan na pinapakilalang ito daw po ay dapat kasama sa banal na kasulatan. Pero ang tanong, ito ba ay kulang pa para sumampalataya tayo sa Panginoon? Ni hindi nga natin matapos-tapos ang laman ng banal na kasulatang ito, maghahanap pa tayo ng iba? Mas pinagtutuunan natin ng pansin yung mga haka-haka, mga sulat na hindi naman tinanggap ng mga unang mga mananampalatayang Kristiyano. Bakit natin sasayangin yung oras natin at panahon para makinig dyan? Kung hindi pa natin lubos na nakikilala ang Panginoong Jesucristo sa pamagitan ng banal na kasulatan kanyang binigay sa atin. Ito po yung nais ng Panginoon. Makilala natin siya, maranasan natin yung kapangyarihan ng muling pagkabuhay ng Panginoon sa pamamagitan ng pakikiisa kahit sa kanyang kamatayan at paghihirap. Ito po yung nais ng Diyos, na makita natin na pinalaya na tayo ng Panginoon sa pagkaalipin sa kasalanan at kahit po doon sa batas na nagpapakilala ng kasamaan ng kasalanan. Ano po? Pero hindi po masama ang Mosaic Law. Hindi masama ang batas. Binanggit nga rin po yung Greek word na pedagogos. Ano po? Na ang ibig sabihin na yung batas ay niloob ng Diyos para maging instructor sa atin. Yan. Ang ibig sabihin po kasi ng Torah, ano po? Ang ibig sabihin po ng Torah, pagdating po sa Mosaic Law, ay instruction, teaching, or guidance. Kaya nga po, kapag ka ini-encourage po sa Bible, lalo na sa Old Testament, na ituro sa mga anak, ituro kahit saan, huwag mong kakalimutan, ilagay sa ulo, ibigkis sa liig, ano po, sa braso, ayan, kung maano po natin yan. Ito po ay pagpapaalala ng katuruan na ito, ng teaching, ng instruction, ng guidance. Hindi lang basta pagiging legalistic na kailangan mong sundin to, huwag mong gawin mo to. Kundi ito yung guidance, yung training na binibigay ng Lord para i-reveal din yung kung ano, gaano kasama ang kasalanan. Pero hindi po ito nagliligtas. Yan. At ang Mosaic Law, ito po ay nasa redemptive history. Pero hindi po itong finality ng redemptive history. Ito po ay foreshadow ng mas mahalaga, ng mas greater. At hindi po natapos ito. Ito po ay nagkaroon ng fulfillment sa pagdating ng Panginoong Jesucristo. Kaya kung mapapansin po natin, ng Panginoong Jesucristo, nung siya ay nagkatawang tao, inakusahan siya na siya ay hindi sumusunod sa mga batas ng Judaismo sapagkat mayroong siyang mga disipulo na kumakain kahit sabat, ano po sila ng grains, nagpagaling si Jesus sa araw ng Sabat. Pero in-emphasize ni Jesus na He is the Lord of the Sabbath. Na ang Sabbath nilikha para sa tao, hindi ang taong nilikha para sa Sabbath. Ibig sabihin, lahat ng mga bagay na ito ay dapat nakikinabang ang mga tao ayon sa pangangailangan. At hindi ito pagiging legalistic. Ipinakita ng Panginoong Jesucristo na sa kanyang pagkakatawang tao, hindi lang basta na-abolish ang law ng Old Testament, hindi lang ito basta naging obsolete dahil hindi na ito kailangan, kundi ito ay nagkaroon ng reinforcement. Mas lalong naging matibay ito dahil ang Panginoong Jesucristo naging fulfillment ng law. 'Di ba? So noon, ang concept ng adultery ay magkaroon ka ng kalaguyo na hindi mo asawa. Pero ang naging konsepto ng adultery,
pagdating ng Panginoong Hesukristo, ano po, sa kanyang pagtuturo, kapag ang isang lalaki tumingin, o kaya ang isang babae, ganun din, tumingin ng malaswa sa ibang tao, nagkakasala na siya ng pangangalun niya sa kanyang puso. 'Di ba? Paano natin masasabi na pinababaw ang ganitong mga bagay pagdating sa Panginoong Hesus? Pero hindi 'yun ang na-emphasize eh. Ang na-emphasize na yung biyaya ng Panginoon. In-emphasize ng Panginoong Hesukristo yung pinakamahalagang kautusan. Mahalin mong yung ang Diyos mo ng buong puso, buong kaluluwa, buong lakas. Ano po? Buong pag-iisip. At mahalin mo yung kapwa gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Nais din ni Apostol Pablo na maunawaan ng mga taga-Galacia na mamuhay ayon po sa pamumuhay na mayroon pong banal na Espiritu Santong gumagabay o nananahan. Kaya andyan, ng pagkatawag natin, tayo bilang mga mananampalatayang Kristiyano, to walk by the Spirit, to bear fruit, the fruit of the Holy Spirit, and to serve one another in love. Ayan po. Yan po yung nais ng Panginoon. So dito po sa Galatians, meron din po tayong chart at muli po babanggitin ko na ito ay hindi po ang chart na yon at nandun po sa textbook natin ang detailed ng content ng chart na ito at makikita nyo po doon yung much detailed outline ng Book of Galatians at kahit po dun sa detailed outline magkakaroon na tayo ng idea ng content at magagamit po natin ito sa personal devotion o kaya po sa pagtuturo natin sa mga pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. So kung mapapansin nyo po, meron dalawa dito sa chart na proof. So yung isang proof, yung pangalawa sa unang bullet, ay tumutukoy po sa historical accounts. Ano po? So ito po yung mga nangyari kasi binanggit po dito ni Apostle Paul yung mga bagay sa Old Testament, kasama po doon si Abraham, at yung pong naging dalawang anak ni Abraham, unay anak sa pangako, yung isa ay anak sa isang alipin. At yung pangalawa po, ano po sa proof, pangatlo sa bullet, ay yung theological accounts. Ito po yung tumutukoy sa justification by faith. Ano ba yung tungkol dito? So, yan. Ito naman po yung sa under po ng conviction ay patuloy po na ini-emphasize nga ni Apostle Paul na the justification is by faith alone. Tanging napapawalang sala tayo sa pamamagitan ng pananampalataya po natin sa ating pong Panginoong Hesukristo. At ang justification po ay hindi lang pagpapawalang sala in a sense na pinatawad na kita, okay, sorry, okay, I forgive. Hindi po. Ito po ay merong legal aspect na ito po ay hindi lang basta pagpapatawad, kundi pagpapawalang sala. Pag sinabing pinawalang sala, clear na yung kasalanan mo. Ano man yung nagawa mo, dahil justified ka na at ang justification ay instant, ano po, upon acknowledging Christ, ano po, yung saving grace ni Jesus, instant po, by faith, we receive justification in Christ. Nagkaroon po tayo ng maayos na paningin sa harapan po ng Diyos sapagkat yung righteousness ng Panginoong Hesukristo ang nakikita po sa atin at hindi ito gawa ng anumang batas. Ito po ay gawa ng Panginoong Hesukristo na sumasa atin na po. Sabi nga sa chapter 2 verse 16, sa binasa rin po natin kanina, ano po? Ayan. Gayunman, alam naming ang tao ay pinapawalang sala sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo at hindi sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan. Hindi po sinasabi ni Apostle Paul dito na huwag tayong sumunod, huwag tayong gumawa ng mabuti, pero huwag nating gawing pamantayan ng anumang mga bagay para tayo maligtas. Tanging ang Panginoong Hesukristo ang nagliligtas sa atin. Hindi kalooban ng Diyos na magkaroon tayo ng mga ganitong klaseng kabigatan dahil sa pagiging legalistic. Sinusulat din po ni Apostol Pablo ito para maging warning hindi lang sa church ng Galatia, kundi pati sa atin, na huwag pong palitan ang mabuting balita. Kahit ang isang anghel, kahit sino man,
na maghayag ng ibang mabuting balita ay paparusahan ng lubha. Ganyan po katindi ang weight ng paghayag ng mabuting balita. Kaya pag binasa po natin yung sulat ni James, hindi po sila nagko-contradict ni Paul. Hindi po sinusulat ni James yung sulat niya para patamaan si Paul. Sa totoo lang, nag-harmonize talaga yung sulat nila. Ang sabi po ni James sa chapter 3 verse 1, mga kapatid, huwag maghangad na maging guro ang marami sa inyo. Dahil alam ninyo na tayong mga nagtuturo ay hahatulan ng mas mahigpit kaysa iba. Grabe ano po, nakakakilabot pala. Kasi mas matindi yung ipagsusulit ng mga nagtuturo, pero wag din po tayo matakot. Kapag tinawag po tayo ng Diyos na magturo ng mabuting balita, kabilang po tayo sa misyon ng Panginoon. Yan po yung napakaganda. Binilang tayo ng Diyos sa isang misyon ng pagliligtas sa kanyang mga nilikha. Yun po yung tinatawag na Missio Dei, ano po, Mission of God. Misyon ng Diyos, ginawa tayong bahagi. At hindi po nais ng Diyos na mabago ang mabuting balita. Kaya nakakatakot po ang kakahantungan ng mga taong alam nila na sa halip na maglapit sila sa Panginoon, nagliligaw sila ng mga tao. Mas nakakatakot ang kakahantungan nila. Sapagkat alam nila na ang tinuturo nila ay hindi mabuting balita ng Panginoong Jesucristo, kundi para sa sarili nilang kapakanan at para ilayo ang mga tao sa tunay na pananampalataya. Nakakatakot po ang kahihinatnan ng mga taong ganun. At yun din pong panalangin natin palagi, Panginoon, tulungan niyo po kami na huwag kaming magdagdag o magbawas sa mabuting balita na dapat namin ihayag. Lahat po tayo, mayroon pong danger na kapag hindi tayo naging dependent sa Holy Spirit, pwede tayo makapagligaw dahil tayo mismo ang unang naligaw. Pero kung guided tayo ng Holy Spirit, hindi tayo maliligaw at hindi rin po tayo makapanliligaw sapagkat ang banal na Espiritu Santo ang nagsasalita sa pamamagitan natin. In-emphasize din po sa sulat ni Apostol Pablo na ang batas, ang law, ang batas ni Moses, ano po ay hindi makakapag-produce ng righteousness. Dahil ang kaya lang gawin ng law o ng particularly ng Mosaic law ay i-reveal kung gaano kasama ang kasalanan. Wala namang pagsuway kung walang batas. Pero kaya po ginawa ang batas dahil sa matitigas ang ulo. Kapag pumunta kayo sa park, may time na makikita nyo ang gaganda ng mga bulaklak, di ba po, anong gagawin ng mga tao? I-appreciate yung bulaklak, makikita nila maganda, yung iba pipitas, yung iba sisirain. Dahil may matitigas ang ulo, at hindi naman lahat, pero alang-alang sa matitigas ang ulo, ano po, anong gagawin ng may-ari ng park? Maglalagay na siya doon ng, don't pick the flowers, so kaya wag nyong sirain yung mga bulaklak, o kaya wag kayong yumapak sa mga damuhan. Yan, o kaya wag kayong magtatapon ng basura dito sa area na to sapagkat ito ay lugar kung saan inaalagaan ng mga bulaklak. So ito ay mga batas dahil sa mga suwail, di ba po? At kung mapapansin po natin na ang mga tao na nagsasuffer lang sa consequences ng batas ay yung mga taong sumusuway. Kaya nga po tayo nagsasuffer sa consequence ng law dahil tayo ay in nature sinful. Pero sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo, nagkakaroon ng redemption ang ating buhay. Ano po? So ang ginagawa lamang ng batas, ine-expose kung gaano kasama ang kasalanan at nagpapataw ng kaparusahan sa mga nagkasala at may pagkakataon din ano po na sa pamagitan nito ang Panginoong Jesucristo nagre-reveal naman ng sarili niya kung gaano siya kabuti. Ano po? So, binanggit na po natin kanina sa chapter 2 verse 21 itong mga bagay po na to. So, yun pong Greek word na pedagogos, ano po? So, tutor lang ang law, pero hindi siya savior. Walang ibang nagliligtas kundi ang ating Panginoong Jesucristo. So, Christ redeemed from the curse of the law. Binanggit din sa banal na kasulatan ng Panginoong Jesucristo, hindi siya isinumpa o nagkasala, pero siya ay naging sumpa para tayo palayain sa sumpa. Sa pamamagitan po ng
bayubay niya sa krus ng Kalbaryo. Di ba po? Sapagkat sabi po sa Deuteronomy, lahat ng ibinibitin sa puno ay sinumpa. Yan, at nakita natin yung fullness of time. Yan din po yung isang theme nitong Galatians. Sa fullness of time ay ibinigay o dumating, nagkatawang tao ang ating pong Panginoong Heso Kristo. Yan. Yung substitutionary atonement, ipinakita po dito dahil ang Panginoong Heso Kristo namatay sa paraang dapat tayo po ay mamatay. Ano po, mawalay sa Diyos, magkaroon ng matinding paghihirap, mauhaw, magkaroon ng pighati. Talagang lahat dinanas ng Panginoong Hesus. Pero dinanas niya po yun para tayo po ay magkaroon ng kalayaan. Namuhay ang Panginoong Hesukristo gaya ng isang alipin para tayo po ay mapalaya sa kasalanan. Salamat sa biyaya ng Panginoon. Ano po? So ito po yung blessing ng salvation na binigay sa atin. Ito pa po yung mga themes. Babasahin ko na lang. Believers are adopted as sons of God. Christian freedom is real but responsible. And the Spirit produce transforming fruit. And so Christ po, makikita natin dito that Jesus Christ is our crucified Savior. Christ the Redeemer from the curse. Christ the fulfillment of the promise to Abraham. Christ the source of justification. Christ the Son sent by the Father. Christ the source of Christian freedom. And Christ living in the believer. So mapapansin po natin na ang Panginoong Hesukristo talaga ang sentro ng mabuting balita. Siya ang nagbigay sa atin ng justification, adoption, freedom, and Holy Spirit empowered life. Yan, kaya yung Greek word po ng justification is dikaiosis. Ano po? At ito po ay hindi lang basta pagpapatawad. Binanggit ko nga po kanina, ito po ay pagpapawalang sala. Meron po itong association sa righteousness, justice, and legal standing. Yan, kaya pagka po binanggit yung justification, wag natin siyang pababawin na parang sorry, okay, pinatatawad na kita, hindi po. Ito po ay merong napakabigat, napakahulugan na tayo po ay hindi nasaklaw ng pagpapataw ng kaparusahan sa kasalanang dapat sa atin. Yun po yung ibig sabihin ng justification. So po yung dikaiosis, ano po? Ito po ay forensic, ito po ay legal sense na meron pong pakahulugan na tayo po ay declared as righteous sa harap ng Panginoon. Ano po? Acquitted na. Ano po? May favor na po tayo sa hatol sa atin. At ang naging mediator natin walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Siya yung tumanggap ng hatol na dapat tayong tatanggap. Kaya nga our salvation is free but not cheap. It is paid by the cost, the highest cost, through the blood of our Lord Jesus Christ. Kaya every time na maalala natin ligtas tayo, wala tayo dapat ibang makita kundi si Jesus ang dahilan. Diba po? So, hindi lang tayo pinatawad, ni-restore pa yung relationship na nawala sa tao at sa Diyos. Ano po? So, ang law, yung numo, na tinatawag sa Greek, ano po, hindi talaga siya nakakapagligtas. Yan. So, ito pong mga bagay na ito ay magpapakita sa atin na talagang wala tayong ibang dapat pagdependihan, kundi ang Diyos lamang. Ang Panginoong Hesukristo lamang. So, pagdating po sa law, ayan po, meron po tayong tinatawag na moral law, ritual, civil law, at yung covenantal markers po. Kabilang po doon yung dietary law, circumcision, yung Sabbath. Yan, sapagkat itong mga bagay na ito nagpapaalala po yan ng covenant ng Panginoon. Pagdating po sa civil law, yan, sa rules and regulations po ng mga Hudyo, talagang hindi naman tayo saklaw nun. At ganoon din sa kanilang ritual laws o yung practices, maaring ginagawa pa rin sila ito yung mga Hudyo sapagkat utos talaga yun sa kanila ng Panginoon. Pero foreshadow yun ng much greater, kaya nga dapat di na rin nila yung gawin. 'Di ba? Pero wala nang mawawala sa kanila siguro kung gawin nila yun. Pero ginawa na kasi ng Panginoong Hesukristo na satisfy na ni Jesus ang lahat para ma-fulfill lahat sa law. Pero yung moral law,
Makikita po natin na ito naman ay talagang unwritten rule yan sa puso ng mga tao. Sapagkat ang Diyos ang moral lawgiver. Lahat ng mabuting bagay nanggagaling sa Diyos at hindi natin magagawang makagawa ng mabuti kung wala ang Diyos o hindi natin kilala ang Diyos. Pwede tayong gumawa ng akala natin mabuti pero selfish yung intention. Palaging sarili pa rin natin yung nagbe-benefit. Pero every time, si Christ ang nagiging center, si Jesus Christ sa ating buhay, yung ginagawa natin willfully, ano po, talagang andun yung servant heart, yung suffering, katulad ng suffering ni Jesus Christ, yung heart, yung compassion, katulad kay Jesus. So, ganun din, sa Sabbath, ano po, circumcision, dietary law, may pagkakataon, ewan ko po kung gusto niyo pag-usapan, pero, kung kayo po tatanungin ko, okay lang po ba magpatuli o hindi na? Isang lalaki. According sa Bible, wala pong masama. Kung gagawin mo ang isang bagay dahil iniisip mong yun ang makakapagligtas sa'yo, wag mong gawin. Pero kung sa atin bilang tradisyonal na Pilipino ay pipiliin natin magpatuli, ay wala naman pong masama dahil hygienic yun, di ba? Pero kung iisipin natin na gagawin natin yun dahil ito ay sumasaklaw sa kaligtasan natin, additional sa ginawa ng Panginoong Hesus, mali-mali po. Di ba? Kaya nga sinabi ni Apostle Paul, yung mga hindi tuli at saka yung mga tuli, wala nang pinagkaiba yan pagdating sa Panginoong Hesus. Lahat yan malinis na. Di ba po? So kasi yung mga Israelita, napakadami nilang purification law. Kaya nga, di ba, sa unang ginawang miracle ni Jesus, mayroon dong purification jar. Kasi talagang ganun sila. Hugas ng kamay, hugas ng paa, bawal humawak sa patay, bawal makipagtalik sa mga babaeng yung mag-asawa, bawal sila magtalik pag may menstruation yung asawang babae. 'Di ba? Ang daming ganyan na iniisip na karumian, bawal silang kumain ng baboy o kaya yung mga isda, particularly yung mga walang kaliskis, 'di ba? So, lahat ng unclean sa kanilang practices ay tinuturing nila na hindi nila dapat gawin. Pero sa Panginoong Kristo, ang pinakamahalaga na tinuturo sa atin ay sumampalataya tayo sa Panginoon at ito yung nakapagliligtas. Ano po, tayo ay nagiging malinis sa Panginoon. Sabi nga ni Jesus, ini-emphasize niya na hindi ang pumapasok sa bibig ng taong nagpapadumi sa tao, kundi yung lumalabas sa bibig. Kasi yung pumapasok sa bibig, nilalabas din ng katawan natin. Pero yung lumalabas sa bibig nanggagaling sa puso. At yung puso natin, sabi ni Jeremiah, mandaraya pag hindi nakasurrender sa Panginoon. 'Di ba? So, kung mapapansin po natin, ito yung theme ni Apostle Paul. At kahit si Abraham, he was declared as righteous through faith, not through circumcision. Kaya kahit yung circumcision, nanggaling pa yun sa panahon ni Abraham, hindi sa panahon ni Moses. Kaya pagdating kay Jesus Christ, makikita natin na itong lahat ng bagay na to na fulfill sa atin pong Panginoong Kristo. Na hindi na tayo saklaw ng ating lumang pagkatao o alipin ng kasalanan, kundi meron na tayong pakikipagkaisa sa ating Panginoong Hesus. Sabi nga sa Galatians chapter 2 verse 20. Ayan. Kaya hindi na ako ang nabubuhay ngayon, kundi si Kristo ang nabubuhay sa akin. At ang buhay ko ngayon sa katawan ay kinabubuhay ko sa pamagitan ng pananampalataya sa anak ng Diyos na nagmahal sa akin at naghandog ng kanyang sarili para sa akin. Grabe, ano po? Yan po yung core ng gospel ng Panginoong Hesus, na meron tayong pakikipagkaisa na po sa Panginoong Kristo. At gayon din ang banal na Espiritu Santo na sumasa atin na po ngayon. Kaya ito po ay napakahalaga, mga kapatid, na patuloy nating maintindihan. So ito po yung challenges na dinaanan po ni Apostle Paul nung sinulat niya po itong mga bagay na to sa mga taga-Galacia. Yung different gospel, yung confrontation ni Paul kay Peter, di ba? Sinama po dito na kahit si Peter, original 12 disciple ni Jesus,
Hindi siya nagdalawang isip na i-correct si Peter na nakita niya na yung action ni Peter ay hindi sumasalamin sa tunay na sumasampalataya sa Panginoon. At ako po naniniwala na nagkaroon ng teachable heart itong si Peter. Hindi siya nagtanim ng sama ng loob kay Paul nung time na to. Kasi minsan may ma-misinterpret natin. Pero kahit dito po sa sulat po ni Apostol Pablo, yan, ni Apostol Pedro, tungkol kay Apostol Pablo, sabi niya po dito, sa ikalawang Pedro, Kabanata 3, sabi po dito, isipin ninyo kaya nagtitimpi ang Panginoon ay upang bigyan kayo ng pagkakataong maligtas. Yan ang isinulat sa inyo ng kapatid nating si Pablo. Taglay ang karunungan kaloob ng Diyos sa kanya. Sa lahat ng sulat niya tungkol sa paksang ito, ganito ang lagi niyang paalala. May ilang bahagi sa kanyang mga sulat na mahirap unawain at binibigyan ng maling kahulugan ng mga mangmang at magugulo ang isip. Ganyan din ang kanilang ginagawa sa ibang mga kasulatan, kaya nga't pinapahamak nila ang kanilang sarili. So wag po nating iisipin na porket kinorek ni Paul, si Peter, nagkaroon na sila ng di pagkakaunawaan. Makikita naman po natin, si Peter, inacknowledge niya si Paul. Di ba po? Inacknowledge niya yung teachings ni Paul. At naniniwala tayo, inacknowledge din ni Peter yung correction ni Paul ng time na yon, 'di ba? So yan ang healthy Christianity. Kapag kinorek tayo, magpa-correct tayo, hindi yung masyado tayong mapagmataas. Oh, bakit mo ako kino-correct? Mas mataas ako sa iyo ah. Associate pastor lang kita ah. Akong senior pastor mo. Bakit mo ako kino-correct? Bago ka lang na Kristiyano ah. Bakit ako matagal na akong Kristiyano? Hindi po dapat ganun. Imagine that, si Peter na yon. Ano po? Si Peter na kinausap ni Jesus. Si Peter na tumayo nung araw ng Pentecostes at maraming naligtas. Pero nung time na nag-struggle si Peter, di nagdalawang isip si Paul para paalalahanan siya, Peter, mali ang ginagawa mo. Kanina hindi ka ganyan nung wala pa si James, 'di ba? Pero bakit nang dumating siya, iniwan mo yung mga hintil, nakisama ka sa mga Hudyo, huwag mong gawin 'yan, 'di ba? Parang ganun. At nakita natin yung relationship nila, nag-grow talaga kung bakit nasulat ni Peter 'yon tungkol kay Paul. So justified by faith of Christ, faith to Jesus Christ dapat to. So the purpose of the law, the seed of Abraham, argument, yan. So yung pinag-usapan na ito, napakaganda rin po. Pwede nyo pong gawing devotion yan o kaya point of study. Yung contrast kay Isaac at kay Ishmael, kung paanong karoon ng anak sa alipin, anak sa pangako, di ba po? At yun po, yung allegory po ni Hagar at ni Sarai na naging Sarah, ano po, at freedom and the law and the works of the flesh versus the fruit of the Holy Spirit. So, ganda po niyan, yung fruit of the Holy Spirit. So, yan po yung naging theme ng aming church organization this year, 2026. At sabi nga po dito, gusto ko lang basahin po yung part ng chapter 5, verse 16 to 26. Sinasabi ko sa inyo, mamuhay kayo ayon sa Espiritu at hindi ninyo pagbigyan ang mga pagnanasa ng laman. Sapagkat ang pagnanasa ng laman ay laban sa kagustuhan ng Espiritu at ang kagustuhan ng Espiritu ay laban sa pagnanasa ng laman. Magkalaban ng dalawang ito, kaya napipigilan kayo sa paggawa ng nais ninyong gawin. Kung pinapatnubayan kayo ng Espiritu, wala na kayo sa ilalim ng kautusan. Hindi may kakailangang gawa ng laman, pakiapid, kahalayan, kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away, pagsiselos, pagkagalit, at kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkakabaha-bahagi, pagkainggit, pagpatay, paglalasing at walang habas na pagsasaya, at ipabang katulad nito. Muli kayong binabalaan ng gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa kaharian ng Diyos. Subalit, ang bunga ng Espiritu'y pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtsatsaga, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahunan, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ito. At ipinako na sa krus ang mga nakipag-isa kay Kristo Jesus at ang kanilang laman at mga masasamang hilig na to. Kung binigyan tayo ng buhay ng Espiritu, mamuhay rin tayong ayon sa Espiritu. Huwag tayong maging palalo, huwag nating gagalitin ng isa't isa, at huwag rin tayong maigit sa isa't isa. Kung ililista po ang uri ng kasalanan gawa ng laman, ay hindi na po dapat pag-aksayahan ng oras yun. Pero binanggit po dito
yung mga bagay na katulad nito. Hindi po natin pwedeng sabihin, wala naman itong ginagawang kung ito sa Biblia, baka hindi ito masama. Pero kung alam natin na ito'y tumataliwas sa kalooban ng Panginoon, ito'y hindi kalooban ng Diyos na atin pong gawin. Yan. At nais ng Panginoon na tayo ay magkaroon ng bunga ng banal na spirito. So yung sarx, ano po, yung Greek word na sarx sa passage po na ito, hindi lang basta flesh, kundi ito po yung human, sinful, desire, effort, and desire, effort, at nature. Ano po? Human, sinful, nature, desire, and effort. So, yun po yung ibig sabihin ng flesh. Kasi walang magagawa ang katawan natin na makasalanan para makaabot sa kalwalhatian ng Panginoon. Pero yung hagios pneuma, ano po, yung Holy Spirit, yung fruit, ito po isang prutas, isang bunga na nakapaloob doon ng lahat ng karakter ng Panginoong Jesucristo na nakahayag sa atin sa pamamagitan ng pananahan ng banal na Espiritu Santo. Ano po? So, yun po yung kalooban po ng Diyos na makita sa atin. Yun po yung bunga ng Espiritu Santo. Ano po? Kaya kung mapapansin po ninyo, ang bunga sa John chapter 15, tayo po ang namumunga. Pero dito, binanggit, ang Holy Spirit, ang bunga. Ano po, yung nagbe-bear ng fruit. Pero kung mapapansin po natin, na sinabi din ni Jesus sa John, sa sulat po ni Apostle John, na sa pagdating ng banal na Espiritu Santo, ang banal na Espiritu Santo ay mananahan sa atin. Kaya kung tayo nananatili sa pag-ibig ng Ama, sa pamamagitan ng pagsunod sa kalooban ng Diyos, sa Panginoong Jesucristo, nananatili yung relationship natin sa Panginoong Jesucristo, tayo bilang mga sanga na namumunga na pinananahanan ng banal na Espiritu Santo, ang bunga po na yon ay nakikita po sa atin. So, yung Galatians chapter 5 verse 16 hanggang 26, makikita po natin yung harmony niya dun sa John chapter 15. Ano po? So, ayan po. So, dito po sa connections, makikita po natin sa Old Testament, yung promise to Abraham, yung curse of the law, story of Hagar and Sarah, at yung connection po sa other epistles, makikita po natin yung strong connection sa Romans, sa 1st and 2nd Corinthians, at sa Galatians bilang soteriological epistles. Ano po? Na tumutukoy ng meron pong strong theology tungkol po sa salvation, sa patungkol po sa mga bagay po na to. At higit sa lahat, pumuhay ng isang Kristiyano sa pagsama po ng Banal na Espiritu Santo. Ayan po, at gayon din po sa turo po ng Panginoong Jesucristo. Ano po sa greatest commandment, nabanggit po natin kanina, the cross, yung self-denial, take up your cross and follow me. And old creation versus new creation. Yan. At napakahalaga po dito sa turo ni Apostol Pablo yung life application natin. Walang iba yung conduct, kundi yung conduct. Ano po? So dito po sa conduct, yun pong confidence in the true gospel, consistency in the Christian identity, confidence in God's promises, commitment to Christian freedom, and compassionate love for others. So conduct by the Holy Spirit or yung fruit of the Holy Spirit. Ano po? So, care with the Christian community. So, yun po yung makikita po natin yung mga bagay na yun. At yan po ay napakahalaga. And of course, ito pong ating conclusion. Yan. So, dito po sa ating last part po ay makikita nga po natin yung wrap up ng ating pong mga pinag-aralan. At napakahalaga po na makita po natin ng mga bagay na ito ay relevant po sa church natin ngayon. At kung bakit ito po ay pinag-uusapan sapagkat napakahalaga po na maintindihan natin na sapat na ang ginawa ng Panginoong Jesucristo para sa atin pong kaligtasan. Wala na tayong dapat idagdag, wala na tayong dapat bawasin. Kahit po yung circumcision and uncircumcision, ni-redefine po ito pagdating ng Panginoong Jesucristo. At nung na-fulfill niya ang lahat ng dinidemand
ng law para sa justification, na fulfill yun lahat sa pamagitan ng Panginoong Hesus. At wala nang kaibahan ang circumcised sa uncircumcised, sapagkat pagdating sa pananampalataya sa Panginoon, ang Jews or Gentiles, ang babae o ang lalaki, pagdating sa pananampalataya sa Panginoon, tayong lahat ay binayayaan ng ganitong klaseng privilege na makipagkaisa sa ating pong Panginoong Hesukristo. So, ito pong circumcision kasi kahit sa time ng Judaism, kapag ka may gustong magpa-convert sa kanila, yung mga lalaki, kailangan talaga sila yung nagpapa-circumcise. Pero yung mga babae, wala eh. Di ba? Wala silang circumcision, kung mapapansin po ninyo. Pero iba, sapagkat yung purity yung dinedemand sa mga babae nung panahon po ng Old Testament. Kaya meron silang mga sari-sariling law pagdating doon. 'Di ba? Minsan hindi ba natin natanong, bakit parang ang lalaki yung mabigat na magdala ng ganitong klasing batas dito pagdating sa sa law, sa law na ni Moses. Ayun po. Pero mapapansin nga po natin na ito pong katotohanan na to ay evident po sa sulat po ni Apostol Pablo, sapagkat pagdating po sa mga babae, yan. So ito po yung tanong, bakit nga ba walang equivalent, kahit man lang equivalent para sa mga babae sa circumcision? Kasi po ito ay directly command na ibinigay po sa mga lalaki, at ang covenant sign po na ito na circumcision ay tumutukoy sa seed or offspring. Yan. So ang circumcision po ay naka-play sa mga lalaki, at particularly sa reproduction, sapagkat dito po matutupad yung pangako ng Diyos na merong seed, merong lineage, merong covenant continuity, at ito ay merong fulfillment kay Jesus Christ. Kaya pagdating sa kapanganakan ng Panginoong Hesukristo, ano po, sa kapanganakan ng isang birhen, naputol na po yun. Ano po? Naputol na po yung ganong sign, sapagkat si Jesus Christ ang ultimate fulfillment ng covenant na yon, at si Jesus Christ hindi ipinanganak sa pamagitan ng procreation, kundi sa pamagitan ng banal na espiritu. Yan. Kaya ito pong circumcision ay corporate representation po ito ng Israel. Yan, at mapapansin nga po natin na ginagawa po ito ng mga gustong sumali sa relihiyon ng mga Hudyo, which is in Judaism. Kahit Gentile sila, kahit sa Old Testament, pag gusto mong makisali sa Passover, Gentile ka, hindi ka legit na Hudyo, para maging tulad ka ng mga Hudyo, kailangan mong magpa-circumcise. Pero tayo mga sumasampalataya, para tayo maligtas, kahit sa Old Testament, nandyan yung nandyan yung idea sa Deuteronomy chapter 10 verse 16, circumcise the foreskin of your heart. So, ibig sabihin yung stubbornness, alisin yung pagiging matigas ang ulo, yung rebellious heart, di ba po? So, andyan po yung sa Deuteronomy chapter 30 verse 6, the Lord your God will circumcise your heart. Yan, di ba? So, galing sa command, papunta sa promise, ang Diyos ang gumagawa. Ano po, kasi nagpo-fall short tayo bilang mga tao, hindi natin kaya. Kaya anong ginagawa ng Diyos? Itinatama niya yung atin pong placement ng puso natin sa Panginoon. So, ang sabi po dito, circumcision is therefore function not as the ground of righteousness, but as its sign and seal. So si Abraham nga po, he was declared righteous prior to circumcision. Righteous na siya nung sumunod siya sa Panginoon by faith. Ano po, nung nialay niya si Isaac, papatay niya sana pero pinigilan siya ng Panginoon. Pero nanampalataya si Abraham kasi part si Isaac ng covenant promise ng Diyos. Kaya nanampalataya siya doon sa Genesis 15, at sa Genesis 17 doon pa naganap yung circumcision. Kaya di pwedeng magkaroon ng justification sa pamagitan po ng legalism. Yan. So ito po ay dapat maintindihan natin, kasi kaya pinupush po ito ng mga Judaizers nung panahon na yun, kasi gusto nilang bigyan pa rin ng acknowledgement yung kanilang practices bilang mga Hudyo, na sila ay mas superior pa rin. Kailangan magpa-under ng mga Gentile sa mga Hudyo. So tayo po,
na sumampalataya na sa Panginoon, tayo yung mga anak, hindi na tayo mga alipin. At siguro po dito na po ako magtatapos. Ano po? Sabi sa Galatians chapter 4 verse 1 to 7, ang ibig kong sabihin, habang bata pa, ang tagapagmanay hindi siya nakahihigit sa isang alipin kahit na siyang may-ari ng lahat. Sa halip, siya'y nasa ilalim pa ng mga tagapangasiwa at mga katiwala hanggang sa panahong tinakda ng kanyang ama. Gayun din naman, tayo noon ay nasa ilalim ng mga tuntuning umiiral sa sanlibutan ito hanggang sa tayo'y dumating sa hustong gulang. Ngunit nang sumapit ang tamang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na isinilang ng isang babae, isang berhen, at namuhay sa ilalim ng kautusan pero hindi nagpailalim sa power po at authority ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo may tuturing na mga anak ng Diyos. At dahil kayo mga anak ng Diyos, isinugo niyang espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso na tumatawag sa Diyos ng Ama, Ama ko. Ginawa na kayo ng Diyos na mga anak at hindi na mga alipin at kung gayon kayo yung mga tagapagmana niya. Purihin ang Panginoon. Grabe ano po. Salamat sa biyaya ng Diyos. Hindi na tayo alipin, bagkus tinuring tayong anak. Ipinanganak tayo sa isang makasalanang pagkatao, pero tinubos sa pamagitan ng Panginoong Hesukristo at ipinanganak muli ayon sa Espiritu, sa banal na Espiritu Santo at ngayon ay inaring anak ng Diyos. Diba po? So yun po yung adoption. Ano po? Kaya ito po yung palaging pinauunawa po sa atin ng Panginoon. At ang Diyos po ay walang pinili para ipahamak. Yan po yung isang katotohanan na dapat po nating tanggapin. Huwag po nating isipin na ang Diyos may pinili na ipahamak, meron lang din siyang ipinili na ililigtas niya. Di ba po? So, meron nga bang pinili ang Diyos na ipahamak? Wala. Lahat po tayo papunta sa kapahamakan kasi yan po ang kabayaran ng kasalanan natin eh. Pero ang sino mang sumampalataya po sa Panginoong Hesukristo ay meron pong buhay na walang hanggan sa pamamagitan po ng ginawa ng Diyos, ng Panginoong Hesukristo para sa atin. Siyang Diyos na nagkatawang tao, nakipamuhay sa piling natin na matay. Sa kamatayang dapat tayong magdurusa, inilibing at muling nabuhay, umakyat sa langit ng akong pabalik. So, ang shape po ng salvation, ayon po dun sa pinag-aralan po natin sa Romans, 1st and 2nd Corinthians and Galatians, kung bakit ito po tinawag na soteriological epistle, is our election through Christ, calling, justification, union, sanctification, and glorification. Wag na po tayo mag-away kung ano ang nauna, kung regeneration o faith. Ano po? Pagiging born again ba o pananampalataya? Alam natin nangyayari yan sa isang mananampalataya. Ano po? So, merong ordo salutis na tinatawag, pero ang Diyos ang nagliligtas. Regardless kung paano, niligtas tayo ng Diyos. Yun pong pinakamahalaga. At kung anong nauna, pananampalataya o regeneration, faith or regeneration or faith, alam natin, ang Diyos ang gumagawa ng lahat ng yan. And pagdating po sa election, ito po yung aking nasasabi. So, we have a missional election. That divine election is not an arbitrary selection of souls for torment, but the merciful choosing of sinners for salvation. For all humanity stands condemned under sin and rightfully destined for judgment. Yet, by the sovereign grace of God, manifested fully in Jesus Christ, we are redeemed and called into eternal life. It is the God who initiates the call, and it is we who by grace respond in faith. When one truly perceives the depth of God's grace, resistance gives way to humble surrender. Election, therefore, is not unto privilege alone, but unto participation in God's redemptive mission to the world. So, sa makatuwid po, there is no election apart from Christ. So, we are elected unto salvation dahil nag-respond tayo sa Panginoong Yesus. At hindi ibig sabihin, tayo nag-respond, may mga tao na walang kakayanang mag-respond kasi hindi sila pinili ng Diyos na iligtas. Huwag po nating isipin yun. Huwag nating kahon ang salvation dahil lang sa thinking natin na baka ang taong to hindi ililigtas ng Diyos.
alalahanin natin, every time nagsishare tayo ng Word of God, ang Diyos ang kumikilos, tagapaghayag lang tayo ng mabuting balita. Pero, wag nating babaguhin ang mabuting balita. Pinagpalang gabi po sa bawat isa at salamat po sa inyong panahon na inilaan. Sumaatin po nawang palagi ang masaganang biyaya ng ating Panginoong Hesukristo. Punuin tayo ng pag-ibig at higit sa lahat, bigyan ng pag-asa at matagpo ang tapat hanggang sa kanyang muling pagbabalik. God bless po. Binabalik ko na po sa ating pong Dr. Roderick De Vera. Thank you po.